Maligayang pagdating sa lungsod ng Calamba sa Laguna at maligayang pagdating sa walking tour ng Andrew on Foot. Ito ay isang self-paced na walking tour na tampok ang pangunahing pook, pamana at kultura na yaman ng lugar. Sana'y mag-enjoy kayo sa paglalakad tulad ng pag-enjoy namin sa pagbuo ng tour na ito. Panimula, ang Calamba ay isang lungsod na may mayamang kasaysayan, mahigpit na kaugnay sa panahon bago ang kolonisasyon at sa buhay ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Pinaniniwalaang ang pinakamatandang bahagi ng Calamba ay ang Barangay Sukol. Dito naninirahan ang mga Tagalog na namumuhay sa pagsasaka, pangingisda at pakipagkalakalan. Dahil sa matabang lupa ng Laguna, umunlad ang pagsasaka, lalo na ang palay, tubo, bulak at iba pang prutas. Ang lawa ng Laguna, ang pinakamalaking lawa sa bansa, ay nagsilbing daan para sa kalakalan at ugnayan sa kalapit ng mga bayan. Noong pre-colonial ng panahon, ang mga pamayanan sa Laguna ay pinamumunuan ng mga dato. Ang mga pinunong ito ang nagpapanatili ng kaayusan at namumuno sa mga gawaing panlipunan. May masiglang kultura ang mga Tagalog ng Laguna, kabilang ang animismo, kwentong bayan, musika at sayaw, at likhang kamay. Ang pagdating ng mga Kastila noong ika-16 na siglo, sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi, ay nagdala ng malaking pagbabago. Nagtatag sila ng pamayanan, ipinakilala ang Kristyanismo, at pinabago ang pamamalakad sa pamahalaan. Ang kasaysayan ng Calamba bilang isang kolonyal na bayan ay nagsimula noong huling bahagi ng ika-18 siglo, kung saan bilang bahagi ng sistema ng Hacienda Tabuco na ngayon ay Kabuyaw, na itala bilang isang pueblo ng Calamba noong 1742 at isang bayan noong 1770. Noong panahong ito, lumabas ang kwento na ang pangalang Calamba ay nagmula sa salitang kalambanga. May kwento tungkol sa isang gwardiya sibil na nagtatanong sa isang babae ukol sa lugar. Ngunit inakala ng babae na ang tinutukoy niya ay ang dala niyang palayok, kaya ang naisagot niya ay Kalambanga. Sa kalaunan, ito raw ay naging pangalan ng bayan. Noong 1813, isinuko ng mga Dominikanong praile ang pamumuno sa mga engkargado. At sa ilalim ng mga Amerikano, ang mga lupang asyenda ay pinagbili sa mga lokal na residente. Hanggang ngayon, ang Calamba ay tanyag bilang lugar ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, na ipinanganak noong Hunyo 19, 1861. Ang bahay na kanyang sinilangan ay ngayon ay kilala bilang Rizal Shrine at isang museo. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, noong ikalawang digmaang pandaigdig, dumanas na matinding paghihirap ang mga residente ng Calamba. Mahigit sa 2,000 sibilyan at sundalo ang pinaslang ng mga sundalong Hapon. Sinira rin nila ang simbahan ni San Juan Bautista, ang simbahan kung saan bininyagan si Rizal. Ngunit kamangha-mangha na ang orihinal ng bautismal font o lugar na bininyagan ay naisalba ang pagbomba na iyon. Sa kasalukuyan, ang Calamba ay isa sa mga sentro ng industriya at kalakalan sa rehiyon. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na urbanisasyon, patuloy na pinalalagaan ang pook, pamana, tulad ng Rizal Shrine at iba pang makasaysayang istruktura na siyang nagbibigay buhay sa kultura ng pagkakailanlan sa Calamba.